Pagbigyan niyo ako this time, ha. Hindi to for content, ha. Ito gusto ko lang iparating sa kapatid ko. Kasi binlak ako ayaw kausapin ng kapatid ko. Mga shop. Kukwento ko sa inyo. Okay. Kwento ko mga chaps, ha. Para alam nyo, bakit ako magkakaganito. Meron akong kapatid, mga chaps, na may edad sa akin. Ate ko. Yung ate ko, pinagkatiwalaan ko mga chaps sa negosyo ko, sa pera ko, lahat ng pera ko sa kanya, siya nag-aasikaso. Lahat ng, siya yung pinakakanang kamay ko sa mga properties na meron ako. Ang sama na loob ko kasi gusto niya kunin lahat ng akin na pinagpaguran ko. Alam mo yun? Simula naging Madam Kilay ako, parang utang na loob ko daw sa kanya yung narating ko. Tapos yung i-chismis ka pa sa ibang tao na maldita daw ako. Yung ate ko mga chaps, yung kanang kamay ko Joy Cobillan yung pangalan niya. Siya yung kanang kamay ko na siya yung binigyan ko ng posisyon na mag-behalf on me dyan sa Pilipinas kasi wala ako dyan. So pinagkatiwalaan ko yung ate ko sa mga pera ko, bangko, sa kanya ko pinangalan lahat. Na pagkakamali ko talaga. Bakit? Bakit ko pinagkatiwala? Kasi nga kapatid mo Akala mo, mapagkakatiwalaan mo. Kasi kapatid mo. Sa lahat ng pera ko sa kanya nakapangalan. Okay? Then, lumago yung business ko, lumago yung maraming salamat Panginoon Lord, lumago yung business ko. Ngayon, siyempre, ang tao nasisilaw sa pera. Inuunti-unti pala ako ng ate ko, hindi ko alam. Tapos, ngayon, gusto ko nang kunin yung akin. Ako pa yung luluhod. Ako pa yung magmamakaawa na ibigay niyo yung akin. Milyon yung pera ko na gusto niya maging kanya. Hindi lang yun Mga chaps, ang sa akin lang naman, bakit kailangan ko pang lumuhod? Diba? Simulat sa pulang ate ko, sinasahuran ko mga chaps. Every month. Monthly. May sahod yan siya. Monthly. Ang trabaho lang ng kapatid ko is pumunta ng bangko, mag-withdraw, magpasahod sa mga empleyado ko. Pero may sahod din siya. Bukod pa yung pamasahin niya, bukod pa yung panggas na nilang mag-asawa, bukod pa yung pagkain nila, iba pa yun. Bukod pa yung hindi ko alam na miscellaneous pag nagpapa-withdraw ko ng cash. Kunwari may papabili ko, pag ganyan-ganyan, hindi ko alam kung may kinukupit ba doon. Wala na, hindi ko nabilang yun Siyempre, malay ko ba doon? Diba? Wala na akong doon. Tsaka hindi ko naman na binibilang kahit pa 1,000 Kasi kapatid ko nga, dahil pinagkakatiwalaan ko nga. Diba? And then, nung eto na, mga chaps, nalaman ko, nagsimulat sa pool, pati stocks, ninanakawan ako sa mga product ko. Hindi naman ako ganun Kasi, sa totoo lang, lahat simulat sa pool. Pasan ko ang pamilya ko, mga chaps. Pero hindi ako nagreklamo. Breadwinner ako ng pamilya ko, never ako nagreklamo. Sa mga nakaka-relate dito na OFW, alam nila yan. Siguro, yung nararamdaman ko, marami nakaka-relate sa akin.
Never tayong sumuko, never tayong nagreklamo. Lahat binigay ko. Pero hindi ko sinusumbat yun eh. Ang gusto ko lang makita ng ate ko, ma-realize niya yung mga ginagawa ko mabuti. Bakit niya ako pinapahirapan ng ganito? Hindi ko naman yun pinanalo sa loto. Lahat yun pinaghirapan ko. Ang dahilan niya sa akin, kikitain ko pa din naman daw yung kinuha niya. Yung kukunin niya pa na milyon. Oo, kikitain ko, pero pagpapaguran ko pa ulit. Kikitain ko, pero pagpapaguran ko pa ulit. Hindi nila iniisip yun. Hindi naman ako habang buhay vlogger. Hindi naman ako habang buhay kumikita ng ganito. Napapagod din ako. Diba? Napapagod din ako. Sinasabi ko to sa social media kasi mga chat, napapagod ako. Hindi ko siya makontak. Kaya ito lang yung way na maparating ko sa kanya, yung sama ng loob ko kasi hindi niya ako kinakausap. Ito lang yung way na maparating ko sa kanya, ma-realize niya, Panginoong Lord, gisingin yung utak ng kapatid ko, nalalaso na yata. Kasi may mga nagsusulsul sa kanya. Milyon mga chaps ang hindi ko makuha na pera ko naman. Marami ako pinapasahod na tao. Lahat yun nakatenga dahil sa kanya. Alam mo yung wala akong magawa eh kasi nandito ako eh. Malayo ako. Gusto ko lang i-shoutout yung kapatid ko. Baka matauhan ka. Hindi naman sa'yo yan pera. Hindi mo naman yung pinaghirapan. Bakit kailangan mo kong gantuhin? Hindi ka ba nahihiya? Sa mga tao dyan nakakakilala sa'yo na ganyan ka? Nagsisimba ka palagi. Tapos ganyan ka. Magnanakaw ka. Lahat ng meron ako, gusto mo matanggal sa akin. Gusto mo magdusa ako. Bakit? Anong kasalanan ko sa'yo? Lahat naman binigay ko sa inyo, pati mga anak mo. Hindi ko inaano yung mga anak ko. Lahat. Binigay ko kung anong gusto nila, binibigyan ko sila. Hindi ako nagsusumbat. Gusto ko lang ma-realize mo yung mga ginawa kong maganda. Ang masakit pa pati kuya ko, naghahati pa kayo sa pera na kinukuha nyo sa akin. Ano ba ako? Hindi naman ako dito nagtatay ng pera. Kailangan ko magtinda ng kape, kailangan ko mag-vlog para lang magkapera ako. Tapos gaganyanin nyo ako. Hindi kayo magtrabaho. Hindi kayo magtrabaho. Magtrabaho kayo para maranasan yung hirap na nararanasan ko. Mga tamad. Mga umaasa na kayo sa akin. Magtrabaho kayo. Panginoon Lord, bigyan mo ng trabaho itong mga taon to para maranasan nila yung hirap. Ang sarap kumita ng pera na pinaghirapan mo. Ipapakain mo sa anak mo, galing din sa akin. Ipapakain mo sa mga kapitbahay mo dyan, galing sa akin. Ipagmamalaki mo pa, nabibigyan mo yung magulang natin. Ano ibibigay mo sa magulang natin? Pera ko din. Mga easy money, gusto ninyo pahiyaan? Go! Real talk sa mga tamad.